Ano ang magiging epekto ng mas mataas na hulog sa pag-ibig sa magiging ipon natin o yung makukuha natin sa oras na kailangan na natin? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ngayong taon itinaas ng pag-ibig yung contribution natin sa kanila. 200 yung kinakaltas para sa mga empleyado at kasambahay. Sa mga OFW, 200 din. Pero sa mga self-employed or voluntary, pwedeng 400 pesos or 1% or 2% nung kita mo. So, depende yan. Kung self-employed, like professionals or doctors, 400 yan. Pero kung self-employed na pasok sa informal sector workers, katulad ng mga nagtitinda sa palengke, tricycle drivers, at marami pang iba, 1% or 2% ng kita mo. At kung ikukumpara natin sa kaltasan na nakukuha natin sa SSS or sa PhilHealth, maliit na tong 200. But still, kaltas pa rin ito, kinukuha pa rin ito sa buwanang kita natin. Pero kung isipin natin ay mas malaki din yung makukuha natin. Imagine 200 yung parang iniipon mo, pero right away, nagiging times 2 to kasi 400 yung napupunta sa ipon mo sa pag-ibig. Katulad na lamang nito. Kung nung 100 pa lang hinuhulog mo, 5,000 yung pwede mong maipon sa loob ng 2 taon. Pero dahil naging 200 na siya, doble din yung ibibigay sa'yo ng employer mo. At magiging 10,000 na yung ipon mo sa pag-ibig. Kung aabutin pa yan ng 20 years, magiging 172,000 compared sa 86,000 sa pag-ibig. At ang maganda pa dyan, pag nag-iipon sa pag-ibig dahil back ito ng gobyerno, malaki yung chance na makuha natin to sa oras sa pangangailangan natin. Also, pakita ko rin sa inyo yung mga contribution ko sa pag-ibig. Ito na yung nahulog ko simula nung nagtrabaho pa ako dati. 64,000 na yung nahulog ko sa kanila. Pero ang totoong makukuha ko na talaga sa kanila ay nasa 130,000 na. Yan ay dahil sa pinagsamang hulog ko, plus yung hulog din ng mga kumpanyang pinagtrabahuhan ko, matatandaan na tinatapatan ng company kung magkano man yung kinakaltas sa akin. Plus, yung dividendo ko na din. Malaki yung dividends na nakuha ko sa pag-ibig ng mga nakaraang taon. At nagpapasalamat ako doon, so i-share ko na lang din sa inyo. May time kasi na tinaasan ko yung hulog ko sa pag-ibig, katulad nito. Bala ko kasing mag-housing loan. At nung pumunta yung pag-ibig officer dun sa company na pinagkatrabahuhan namin, nasabi na mas malaki yung pwedeng maging housing loan mo kung mas malaki yung mahuhulog mo sa pag-ibig. That's why that time tinaasan ko ng from 100, ginawa kong 1,000 pesos. At nung time din na to ay nakakaluwag-luwag pa ako, that's why nagulog na lang din ako ng mas malaki sa pag-ibig. Dahil alam ko rin naman na makukuha ko to sa pagtanda ko or pag nag-retire ako. At bukod pa dyan ay kumita ako nung taon na yon ng dividendo na worth 5,200. Yan ay nung taong 2017. So, depende sa kita ng pag-ibig kung magkano yung magiging dividendo mo o yung pwede mong kitain mula dun sa mga na-contribute mo sa pag-ibig. At nung May 2017 nga, tinigil ko na yung paghulog ng 1,000 pesos. Ginawa ko na lang 100 pesos, which is yun talaga yung automatic o yung default na kukunin sa'yo ng HR mo doon sa payslip mo o sa kinikita mo buwanan sa company. Pero yun nga, simula 2024, magiging 200 pesos na to. Ibig sabihin, times to yung kita mo kasi tatapatan ng kumpanya. Plus, pwede ka pang makakuha ng dividend sa kanila o yung itutubo ng pera mo kada taon. At dahil nakwento ko na rin na tinaasan ko yung hulog ko sa pag-ibig, kung may question kayo na nagtatrabaho ako, pwede ko pang taasan din yung hulog ko sa pag-ibig. Pwede nyo i-check itong video tutorial sa bandang baba kung paano taasan yung hulog sa pag-ibig. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!